Kami po ay in a state of shock dahil doon sa desisyon na pinagkait nga ang interim release kay Tatay Digong. Bagamat kami ay hopeful na mapapakinggan pa rin ng apela ni Tatay Digong. No? So by and large po, talagang inaasahan namin na dahil pinagpaliban na ang confirmation of charges dahil nga di umano'y hindi na niya kayang humarap sa paglilitis, ang buong akala namin talagang bibigyan na siya ng interim release dahil bakit pa siya mananatili sa kulungan kung hindi na niya kaya harapin ang paglilitis. No? Pero may mga remedyo pa po dyan at patuloy po nagdadasal at patuloy na magsasalita mga kababayan natin na mali ang pagkaka-kidnap ni Tatay Digong at dahil dito kinakailangan siya ay mapalaya sa lalong mabilis na panahon. Ang lahat po ng desisyon pagdating sa interim release ay po pwede talaga maapila doon sa tinatawag na appellate division ng korte ng ICC. No? Ngayon kasi nasa pre-trial tayo, no? Nasa pre-trial division tayo. Iba pa ang division kapag siya'y malilitis na at iba rin yung division na dumidinggin ng mga apela. So nasa appellate division na po ang appeal ni Tatay Digong at ang huling pagkakaalam ko ay naisumiti na po ang formal na apela galing nga sa desisyon na pinagkakaitang interim release. No? Bagamat ang sinasabi ng pamilya, ito ay dahil sa kautusan ng hukuman, ako naman naniniwala na dahil nga ginagamit ng mga kalaban ni Tatay Digong ang mga statements ng mga kaanak sa mga briefing laban kay Tatay Digong. At yan nga ang nangyari, no? Verbatim, kinopya ng pre-trial chamber yung mga sinasabi ng mga abogado ng biktima at mga kalaban ng mga Duterte, no? Para nga ipagkait itong interim release. Lalong-lalo na yung pabirong sinabi ni VP Sara na siguro itakas na lang natin si Tatay Digong. Ang hindi naman nila alam at sana pakinggan ng Appellate Tribunal bagamat Vice Presidente si Inday Sara Duterte, talaga namang patuloy siyang ginigipit ng Marcos administration sa punto na halos wala na siyang kapangyarihan. No? Mula sa budget hanggang sa security, wala naman talagang kapangyarihan ni si Inday Sara Duterte dahil yan ang gusto mangyari ng mga Marcoses.